There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. None else could heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No friend like him is so high and holy. No, not one. No, not one. And yet no friend is so meek and lowly. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. There's not an hour that he is not near us. No, not one. No, not one. No night so dark, but his love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. In loving kindness Jesus came, my soul in mercy to reclaim, and from the depths of sin and shame, through grace he lifted me. From sinking sand he lifted me. With tender hand he lifted me. From shades of night to plains of light. Oh, praise his name. He lifted me. He called me long before I heard, before my sinful heart was stirred. But when I took him at his word, forgive me, lifted me. From sinking sand he lifted me. With tender hand he lifted me. From shades of night to plains of light. Oh, praise his name. He lifted me. His brow was pierced with many a thorn. His hands by cruel nails were torn. When from my guilt and grief forlorn, in love he lifted me. From sinking sand he lifted me. With tender hand he lifted me. From shades of night to plains of light. Oh, praise his name. He lifted me. Now on a higher plane I dwell, and with my soul I note as well. Yet how or why I cannot tell. He should have lifted me. From sinking sand he lifted me.
wings of light. Oh, praise his name. He lifted me. Magandang gabi mga kapatid. Mabuti na lang po yung ulan natapos na. Pero kaninang tanghali ay napakalakas po ng ulan dito sa atin. Isa po na sa panalangin ng mga kapatid dyan sa may Baggaw, Cagayan. Dahil po sa lumubog. Marami yatang bayan dyan sa may lalawigan ng Cagayan ng nilubog dahil nga po sa low pressure area na nagbibigay po ng ulan sa mga lugar na yun. Marami po mga kapatid dyan sa may Cagayan. So, isama natin sa ating mga panalangin. Sa ating po mga kapatid dyan sa may Mindanao, ug sa Visayas, maayong gabi sa inyong tanan, Maigsoon. Nabasa ko ang chat ni Brother Lito M. Lacanlane. Makamauna siya sa Bisaya. Makamauna. Bumabati siya sa Bisaya. Kaya maayong gabi, brother. Magandang gabi. Makamauna siya. Sa ating po mga kakabsat, na ibang rabi, katakay amin kakabsat, sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Sa may Pangasinan, Masanto siya labi, sa kayo namin. Siyempre galing po sa amin, may pabengi, kekongan. Sa ating pong pag-aaralan po sa gabing ito, actually ito'y narinig ko lang. Yung isang speech ng isang dating profesora sa isang universidad. Ito po yung graduation. Hindi ko lang babanggitin yung eskwela. Hindi na mahalaga. Ang titulo po niya ay Honor, Excellence, and Service. All or Not. Napakaganda po ng kanyang speech. Although yun po ay para sa ating bansa at mayroong political underpinnings. Wala tayong pakialam sa politika na po. Pero yung pong sinabi niya, Honor, Excellence, and Service. Ito po ay applicable sa ating pananampalataya. Higit sa lahat, kung tayo po ay mangaral, o elder, o kahit ordinaryong Kristiyano sa isang kongregasyon. Meron tayong karangalan, kagalingan, at paglilingkod. Hindi tayo pwede maglingkod ng maayos kung wala tayong karangalan at kagalingan. Isipin naman po ninyo kung ikaw isang doktor. Paano ka manggagamot kung wala kang kagalingan? Di ba? At wala kang karangalan. So, yun po yung tatlong yun ay magkakakabit. Kaya nga po, ang titulo nung graduation speech na yun ay Honor, Excellence, and Service, All or Not. Hindi pwedeng isa lang, hindi ka pwedeng maging marangal kung hindi ka magaling. At hindi ka makapaglilingkod kung hindi ka magaling. Paano ka maglilingkod? Kaya yun po naisip ko na gumawa tayo ng pag-aaral na ating tignan. Totoo nga ba yun sa ating pananampalataya? Na kinakailangan tayo maging marangal, honorable, excellent, magaling, at mapaglingkod. Yun po ang ating gustong bigyan pansin sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ano po? Ito yung naiiba sa ating mga nakakaraang pag-aaral po sa Biblia. Honor, excellence, and service. Pag sinabi po nating honor, ang ibig sa high respect, great esteem. Makikita natin na pagka tayo po ay kagalang-galang, ikaw po ay nirerespeto ng mga tao na po. Nirerespeto ng mga tao dahil sa nakikita nila sa iyo na magandang pag-ugali, etc. Yung pong pandiwa nito yung verb
adherence to what is right, or to a conventional standard of conduct. Tayo po'y magiging marangal at kagalang-galang kung ginagawa po natin ang tinitignan o tinatanggap na dapat na batayan ng pag-uugali. So kung tayo po ay bastos, hindi ka marangal pagka ganoon, di ba? Kung kayo po ay isang magnanakaw, hindi ka marangal. Wala kang dapat ikarangal pagka ganoon ang ating ginagawa. So sa isang Kristiyano na tayo po ay inalis ng Panginoon mula sa isang karamal-dumal na kalagayan. Tayo po ay niligtas ng Panginoon mula sa isang maruming pamumuhay bago tayo naging Kristiyano. Nararapat lamang na tayo po'y mamuhay ayon sa inaasahan ng Panginoon. Isang marangal na pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat makita ninyo, dito po sa unang Pedro, 2 kabanata, sa talatang 24, siya mismo nagdala sa ating mga kasalanan na sa kanyang katawan sa punong kahoy, upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. So yun ang ginawa ng Diyos. Mula sa isang marumi, walang pag-asang, walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, inalis tayo ng Panginoon doon. Pinatay niya ang ating dati ang pagkatao nung tayo nabautismuhan at tayo po'y mamuhay sa isang panibagong buhay. Yun ang nangyari sa atin nung tayo po'y naging Kristiyano. So, kung tayo po ay Kristiyano, kinakailangan nating mamuhay sa isang marangal na paraan. Dito po sa Pilipos, 4 na kabanata, 8 hanggang 9. Ang pagiging marangal ng isang tao ay nanggagaling sa pagiging marangal ng kanyang pag-iisip. Kapag tayo po ay may maraming pag-iisip, magkakaroon din po tayo ng maraming paraan ng pamumuhay. Kung ano nasa iyong puso, ay gayon ang iyong gagawin. Di ba? Yun na po sa Pilipos, 4 na kabanata, sa 8 hanggang 9 talata. At ating babasahin. Kauli-ulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Ano napansin natin sa sinabi ng Apostle Paul? Meron bang bagay na karamalduman? Meron bang bagay na kasalanan? Wala. Sabi niya, kagalang-galang, matuwid. Ano bang bagay na malinis? Anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri. Kung may anumang kagalingan, anumang nararapat papurihan, isipin niyo mga bagay na ito. Ito po ay isang mga salitang ginamit ay patungo po sa isang marangal na paraan ng pamumuhay. Ito ay mga bagay na nalalagay natin sa ating kaisipan. Ito mga bagay na gagawin natin. At kung gano'n ang ating kaisipan, ay magiging marangal ang ating pamumuhay. Kasi tandaan po natin na kung ano ang nasa ating kaisipan, yun ang ating gagawin. Kaya nga po sinasabi ni Pablo na kailangan nating baguhin ang ating pag-iisip mula sa makasariling paraan ng ating pag-iisip patungo sa mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos at baguhin natin ang ating kaisipan. Excuse me. Romans 12:2, huwag ninyong tularan ng sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip
upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya pinababago ang ating kaisipan na naayon sa kaisipan ng Diyos na kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang salita. Pag tayo po ay may mabuting budhi, most probably tayo po'y mamumuhay ng marangal na paraan. Ito po sinasabi sa Hebreo, chapter 13, verse 18. Basahin po natin. Hebrew 13, verse 18. Ang pagkakaiba lang po doon sa graduation, wala mga tala tayo. Tayo po, siyempre, nakabase sa salita ng Diyos. Idalangin ninyo kami, sapagkat kami naniniwalang kami may mabuting budhi na nagnanais na mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Ako po naniniwala ko sa aking opinyon na si Pablo sumulat sa aklat ng Hebreo. Ang isang argumento na sinasabi na hindi siya nagsulat ay dahil daw po iba yung uri ng Grego na ginamit sa Hebreo kaysa sa mga sulat ni Apostle Paul sa ibang mga sulat. Para sa akin, hindi naman po dalabhasa. Kung isang Amerikano ay makikipag-usap sa kanyang kapwa Amerikano, ibang paraan ang English ang gagamitin niya. Kung ang Amerikano ay pupunta sa Pilipinas, mas mababang uri ng English ang gagamitin niya. Ganun lang yun. Doon sa mga ibang sulat ni Pablo, ibang Gregong ginamit niya doon. Depende sa sinulatan niya. Ito yung sinulatan ng mga Hudyo na hindi nagsasalita ng wikang Grego. Ibig sabihin, meron siyang sariling salita na ginagamit sa Israel. Kaya nga po Hebreo ito sinulat sa mga nasa bansang Israel. Hindi po ito sinulat sa mga Hudyo na sa labas ng Israel. Nung mapapansin sa Acts chapter 6, merong Greco-Hudyo at merong Hebreo. Yung Greco-Hudyo, yung mga Hudyo nagsasalita ng Grego na parang mga hentil. O sinabi dito na sumulat sa Hebreo na nagnanais na mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Yun ang dapat nating isipin bilang mga Kristiyano, na tayo mamuhay sa marangal na paraan sa lahat ng mga bagay. Yun ang dapat nating maging kaisipan at layunin bilang mga Kristiyano. Tayo po ay, nung tayo po ay tinawag mula sa kasalanan, patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan, tayo po inutusan ng Panginoon na tayo mamuhay na ayon sa ating pagkatawag. Ang ating pagkatawag ay pagkatawag sa kaligtasan mula sa kasalanan. So kung tayo po tinawag niligtas mula sa pagkakasala, ay kailangan tayong mamuhay na hiwalay sa kasalanan. Di ba? Kaya sabi sa atin, tayo mamuhay na nararapat sa ating pagkatawag. Hindi po tayo dapat mamuhay na taliwas sa ating pagkatawag. Dito po sa Efeso, ika-4 na kabanata. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo o nakikiusap ng mabuti na kayo lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Na may lubos na kapangbabaan at kamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ang point po rito ni Pablo, kung gusto mong maligtas, yun ang yung pagkatawag kanya. Hindi kayo mamuhay na nararapat sa iyong pagkatawag. Kung tayo po gusto maligtas, huwag tayo mamuhay na ataliwas sa kalooban ng Diyos. Di ba? So, kung tayo po mamuhay na nararapat, anong ibig sabihin? No? Tayo naging ulirang sa sanglibutan. Hindi tayo katulad ng sanglibutan. Kaya meron po tayong awit, higher ground. Tayo mas mataas na tuntungan kanya. Hindi dahil tayo nagyayabang. Hindi ka nagyayabang. Ika'y namumuhay sa mataas na tungtungan, nang ibig sabihin, sa tungtungan ng Panginoon, sa saligan ng kalooban ng Diyos. Hindi sa batayan ng sanglibutan. Yun ang sinasabi ng awit na yun. Sapagkat sinasabi po sa atin, na ang mga Kristiyano ay hindi ordinaryong tao. Sila po ay espesyal. Sapagkat niligtas tayo mga taong niligtas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At ang inaasahan ng Panginoon, ang mga tao na nasa kanyang kaharian,
In other words, mga Kristiyano ay uliran sa sanglibutan. Uliran. Ito yung mga taong walang masasabi ang mga taga-sanglibutan. Yan ang sinasabi na. Dito po sa Matthew chapter 5, verse 13, gumamit po ito ng paglalarawan ng Panginoon sa paglalarawan po ng liwanag at asin kanya. Ito ang ating mababasa. Kayong asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano may babalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Hindi po natin alam, hindi ko pa na-experience ng asin ay tumatabak. Hindi ko pa na-experience, hindi naman naubos naman ng ating asin kasi. Hindi naman tumatagal. Pero sabi ng Panginoon, kung ang asin ay tumabang, useless, banana na yun. May ano pag gagamitin mo sa asin na matabang. Kaya nga gumagamit tayo ng asin para may magkaroon ng lasa ng ating pagkain. So kung tayo asin ng lupa, tayo nagbibigay ng lasa sa sanglibutan. Di ba? Ang sumunod na larawan, kayong ilaw ng sanglibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Kung tayo po ay pupunta sa Baguio City, ang Baguio po ay nasa taas ng bundok, hindi mo siya maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at nilalagay sa ilalim ng isang takalan. Pag nilagay mo yung ilawan sa ilalim, anong kwenta po nun? Anong liliwanagan niya? Kundi siya talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ang gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ayan ang marangal. Yung sinasabi. At ulati nila ang iyong Ama na nasa langit. In other words, pag tayo po'y namuhay ng marangal, sinasabi dito, tayo po'y nabubuhay sa mabubuting gawa. Akala kasi natin sa sinabi mabuting gawa sa Biblia, ay yung nagtumutulong, hindi lang yun eh. Ang mabuting gawa ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kasama na yung pagtulong sa kapwa, paggawa ng mabuti. Kung sabi rito ng ating Panginoon, kung makikita nila ang iyong mabuting gawa, kung ang tayo po'y magiging marangal at nakikita ng mga tao, pararangalin din nila ang Diyos. Ito sabi ng Panginoon. Paliwanagin ninyo ang gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at lulatiin nila ang iyong Ama na sa langit. Kung ano nakikita ng mga tao sa atin, yan ang gagayahin nila. Kung makita nila tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo ng mga lakad ng marangal, yun din ang gagawin nila. Magnanais din sila na lulatiin ng Diyos. Di ba? Pag tayo po sumusunod sa kalooban ng Diyos, definitely, tayo mararangal. Na wala namang pinag-uutos ang Diyos na gagawin tayong bastos, gagawin tayong makasalanan, wala. Lahat ng mga bagay sa kalooban ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng isang marangal na paraan ng pamumuhay. Kaya nga naiiba ang mga Kristiyano, sinasabi po natin. Kung tuntunay natin pinaparangal ng Diyos o pinararangalan ng ating Panginoon, kinakailangan tayong sumunod sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Ito po ang dapat nating tingnan. Kapag tayo po ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi natin kinikilala si Jesus bilang ating Panginoon. Nakikipagpantay tayo sa ating Panginoon. Di ba? Ikaw talagang tinanggap mo siyang Panginoon, di sumunod ka sa Kanya. Paano kung pinapalitan mo utos niya? Di nakikipagpantay ka sa iyong Panginoon. Di ba kasalanan po yun? So, pag pinaparangalan natin ng Diyos, when we honor God, we become honorable. When we are honorable, we honor God. Pag tayo marangal ang ating pamumuhay, pinaparangalan natin ng Diyos. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Yan po ang dahilan bakit tinakwil ng Diyos ang bansang Israel. Ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay, iba ang bansa niya, ibang pagkain, ibang pandadamit, ibang kautusan.
inaasahan niya na sa pamagitan ng kanyang bansa ay pararangalan ng mga bansa ang Diyos. Unfortunately, yung expectation ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi natupad. Kaya instead na pinaparangalan ng Diyos na mahintil ang Diyos, kinukutya nila ang Diyos. Hindi sila naniniwala. Dahil sa maraming halimbawa na ipinakita ng bansang Israel. Kaya makikita po ninyo, hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos na hindi tayo marangal. You cannot serve God without being honorable. Imposible yun. Because God is honorable. Therefore, we should be honorable. Yun ay sumusunod talaga, di ba? Isang bagay po na nagbibigay ng karangalan sa ating sarap ng mga tao. We provide honest things. Tayo nagiging honest o tapat sa ating ginagawa. Dito po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 21, sa King James Version, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. This is a New King James. Providing honorable things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Sabihin, tayo po'y gumagawa ng mga bagay na tapat at marangal, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi rin sa paningin ng mga tao. Providing things honest, ano ibig sabihin? Ito po is a biblical phrase. Nang ibig sabihin, to carefully and thoughtfully plan to act with integrity and transparency, ensuring your actions are not only morally right in the eyes of God, but also above reproach and seen as honorable by other people. Ito po ay aplikable sa lahat ng antas ng ating pamumuhay, especially handling funds or matters of public trust, to avoid suspicion and maintain good reputation for the sake of the gospel and Christ followers. Pag tayo po honest, hindi tayo nandadaya. We are transparent, lalo po sa paraan ng pamumuhay, sa paraan ng ating pananalapi. We are transparent. We are honest. Kung tayo po ay, ako po, nagsasalita ako sa aking sarili. If you are a preacher, you cannot be rich. You cannot be wealthy if you're honest. Saan mo kukunin ang pera mo? Kung ikaw'y mangaral lang. Kung ikaw po ay umaasa lamang sa support ng mga kapatid, paano kaya yaman? Wala tayong nakitang apostol na mayaman. Dito po sa Acts chapter 3, tingnan ninyo, nung makita ni Pablo at ni Pedro ang isang lumpo mula sa pagkabata at tumaasa yung lumpo na yon sa pagpalimos sapagkat nanlilimos po yun. Siyempre, umaasa siya na bibigyan siya ng pera ni Pedro at ni Juan. Meron ba silang pera? Sila ba ay mayaman? Hindi. Ang sabi ni Pedro at ni Juan, pila ka ginto ay wala kami. Kung anong meron kami, bibigay namin sa iyo. Sa pangalan ng Kristo, ikaw'y tumayo at lumakad. Di ba yun sinabi? Eh kung meron silang pera, bibigyan sila ng pera. Yung sabi niya, pila ka ginto, wala kami. Kanya. By necessary inference, hindi sila mayaman. By kung mayaman sila, mabibigyan nila ng pera yung manlilimos na yon. Tingnan niya, para naman na eksakto po naman. Dito po sa Gawa 3:5, 3:6 nagsisinungaling kaya si Pedro. Subalit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. We do not expect. Kung gusto mo magkaroon ng high standard of living, magtrabaho pa secularly. Pero sa pangangaral ng Ebanghelyo, simpleng pamumuhay lang ang dadatan mo dyan. Saan kukuha ng pera? Saan kukuha ng pera sa tapat na paraan?
kundi ka lang aasa sa yung support na binibigay ng mga kapatid. Kahit siya Apostle Paul. Di ba sabi ni Apostle Paul yung mga bagay na kanyang kinamtan nung siya'y isang Hudyo ay tinuring niyang basura at tinapon. Di yun ang sabi niya, di ba? Doon sa sulat na sa Pilipos. Itinuring niyang basura kanya. Mula sa isang mataas ng tas ng pamumuhay bilang pariseo, siya'y naging ordinaryong tao na lingkod ng ating Panginoon. Ang isang mangaral ay dapat din nakikialam sa treasury ng iglesia. It should be, hindi siya humahawak na. Just to prevent suspicion and to be transparent. Yun po isang bagay na makikita natin. Kung tayo po ay pinagkakatiwalaan sa pinagtatrabaho natin ay Kristiyano, ganun din. So ito isang bagay na mahalaga. We should be honorable in our doctrine. Honesty in doctrine. Ang ating pinaniniwalaan at ang ating pinapangaral ay yung mga bagay na napatunayan nating tama. Hindi sapat na narinig mo lang sa isang mangaral na kahit pinagkakatiwalaan mo. Kailangan mong patunayan yung sinabi ng taong yun ay totoo. Regardless kung sino siya. Yung po mga sa Acts 17 verse 11, ito actually ay hindi mga Kristiyano. Sila yung mga Hudyo. Pero ang espiritu nila ay nagdulot ng paraan para sila sumampalataya. Bakit? Sino bang nangaral dito? Si Apostle Paul. Si Apostle Pablo po hindi maaaring magkamali sa kanyang turo because he was inspired by the Holy Spirit. So tingnan nyo, basahin na 17:11. Ngayon ang mga ito higit na mararangal kaysa sa mga taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nilang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang kasulatan kung tunay nga mga bagay na ito. Gusto nilang patunayan na napakinggan nila ay totoo. Pag hindi natin ginagawa, hindi tayo marangal. Bakit mo basta-basta tatanggapin ang tinuturo ng iba? Kailangan mong patunayan na ito totoo. Kailangan nating magkaroon ng determinasyon na ating itinuturo ay ang katotohanan lang at wala nang iba. Dito sa 1 Corinthians chapter 2, una hanggang 5 talata, nung si Pablo po ay nasa Corinto, ano ang pinilit niyang ipangaral? Pinagsikapan niya. Mga kapatid, na kung dumating sa inyo, hindi ko dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Pagka ang isang tao po ay, sabi nga ng kasabihan, pag ang ilog ay maingay, walang mababaw. Sapagkat aking pinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na siya sa Kristo at siya na ipinako sa krus. By metonymy, nang ibig sabihin, ang Ebanghelyo. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang paginginig. At malam po nyo, nung si Pablo po ay nangaral sa Corinth, nag-iisa siya. Yung mga kasama niya ay naiwan sa Macedonia at nag-iisa siya. Yan ang dahilan marahil bakit siya may takot at lubhang nanginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ganoon, kung tayo nakinig sa isang tao, kahit kapatid pa siya, hindi doon nababatay yung pananampalataya mo. Kailangan mong patunayan na yung mga bagay na ito. Kailangan tayong sumunod sa pamahalaan. That's being honorable. Utos ng Diyos yun. Maging mabuti tayong mamamayan. Hindi tayo lumalabag sa kautusan ng ating pamahalaan. Doon po yung mababasa sa Romans 13, di ba? Sumunod kayo sa mga nakakataasan nyo kanya. Obey the governing authorities sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa inyong kabubuti kanya.
Kaya kailangan tayo sumunod sa pamahalaan kung hindi ito lumalabag sa kalooban ng Diyos. At hindi tayo honorabling tao pag lumalabag tayo sa pamahalaan. Tayo po'y maging marangal na manggagawa, honorable worker. Ang pagtatrabaho ay isang paraan ng pagkikita o para kumita ka ng pera. Totoo yun. Pero inutusan tayo ng Diyos na maging marangal bilang mga manggagawa. Noong unang panahon, bilang mga alipin. Dito sa Ephesians chapter 6 verse 5, ang modern application niyan ay sa kung ikay nakikipagtrabaho. At kung babalik tayo dun sa providing things honest, kung ikay businessman, you should be honest. Kung tayo po'y nagbebenta ng anuman, kailangan totoo. Yung totoo yung binibenta natin. Hindi lang claim or something like that. Dahil kung hindi totoo yung binibenta natin, sa sinasabi natin, you're not being honest. Hindi tayo maging marangal na tao pagka ganon. Dito po sa Ephesians chapter 6, verse 5, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon sa laman na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya na kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin, ng gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawang kalooban ng Diyos mula sa puso. Naglilingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat tao, ito'y kanyang muling tatanggapin mula sa Panginoon, maging alipin o malaya. Kung tayo naman ay employer o Panginoon noong punang panahon, ganoon din. At ang mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila, iwasan ang pananakot, yamang nalalaman ninyo na kayo ay may isang Panginoon sa langit at siya'y walang itinatanging tao. Kung tayo po may business, meron tayong mga tauhan, we should treat them with honesty and respect bilang mga tao. Yun ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. At maging marangal tayo sa ating pananalita. Hindi nga tayo taga-sanlibutan. Dito sa Colossians 4:5, walk in wisdom toward those who are outside. Siyempre, redeeming the time, o samantalin natin ng panahon, let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how we ought to answer each one. So, ibig sabihin, ingatan mo ang iyong pananalita. Sa Titus 2 verse 8, sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say to you. Huwag natin sagutin ang masamang pananalita ng masamang pananalita. Kaya sabi rito, sound speech. Isang marangal na gawa na kung kayo nagkamali, tanggapin mo ang pagkakamali mo at magsisi ka. At huwag mong itago ang iyong pagkakamali. That's not being honorable. Dito po sa Pangalang Korinto, chapter 7, verse 8, for even if I made you sorry with my letter, I do not regret it. Yun ay nagsasalita si Pablo bilang isang apostol. Though I did regret it, siya nagsasalita bilang kaibigan nila. For I perceive that the same epistle made you sorry, though only for a while. Now I rejoice, not that you were made sorry, but that your sorrow led to repentance. For you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. For godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. Wala pong problema, wala naman pong masama kung tinanggap mo na nagkamali ka at nagsisisi ka. Yun ay isang marangal na gawa. Pero para itago mo yung pagkakamali at sabihin, hindi totoo yan. Kahit totoo at may katibayan, you're not being honorable. Totoo po ba yan? Totoo po yan, di ba? Tingnan niyo ang mga naunang Kristiyano. Nakita ng mga tao kailang ginagawa. Ano ang nangyari? Nagkaroon po sila ng respeto mula sa mga mamayan dahil sila'y mararangal sa mga bagay na kanilang ginawa. Sa Acts chapter 2 verse 4-7, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod ng lahat ng tao. At idinaragdag
sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Nakita nila yung parangal na pamumuhay ng mga unang Kristiyano. Natamo nila ang lugod ng mga tao. Kuminsan, yung mga hindi Kristiyano, they will criticize you na hindi siya sumasakayan sa atin. Pero ano masasabi nila kung tayo namumuhay ng marangal? Ano masasabi nila? Hanggang kritisismo na lang yan. Pero wala silang masasabing substantial kung tayo po ay marangal. So, honor. Pangalawa, excellence. The quality of being outstanding or extremely good. We cannot be honorable without being excellent. Hindi pwede yun. Hindi ka pupurihin ng mga tao kung hindi ka mabuting doktor, kung ikay doktor. Hindi ka pupurihin ng tao kung ikay palpak na engineer. Hindi ka rin pupurihin ng tao kung ikay palpak na mangangaral. Hindi ka rin pupurihin ng tao kung ikay palpak na Kristiyano. Hindi ba? Honor comes with excellence. Magkasama po yun. Tingnan niyo, excellent in doctrine. Tayo po ay may kagalingan sa ating pagtuturo, sa ating aral. Hindi bara-bara na uri ng pagtuturo. Hindi pagtuturo yan. Ako po ay 2 taon na nagturo sa universidad. At ang definition po na marunong magturo ay naililipat mo ang iyong kaalaman sa iyong mga estudyante na naintindihan nila. Kaya nga, hindi tayo pwedeng maging excellent in doctrine kung hindi natin alam yung doctrine. Ano, mga ngapaka? You cannot teach something that you do not know. Doon po sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Dito sa New King James. Be diligent. Pag sinabing diligent, yun po ay nagbibigay ng pagtsatsaga. Yun ay nagbibigay ng panahon. Ikay nagsusumikap. Yan ang ibig sabihin ng be diligent. Be diligent to present yourself approved to God. In other words, kung hindi tayo nagsusumikap, hindi tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. A worker who doesn't need to be ashamed, wala kang dapat ikahiya. Rightly dividing the word of truth. Kaya ang importante rito, be diligent. Dito po sa New American Standard Bible, mas maganda yung salin, be diligent to present yourself approved to God, as a workman who doesn't need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Alam po nyo, ito'y sunod sa isang mangaral. Ang ibig sabihin lang, mangaral, kailangan siya magsumikap sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos para may paturo niya ng tama ang salita ng Diyos. Para magamit niya sa tamang paraan ng salita ng Diyos. Yun ang obligasyon ng isang mangaral. Dito po sa New NIV, sa NIV, do your best. Excellence, even. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who doesn't need to be ashamed, who correctly handles the word of truth. Correctly handles the word of truth. Pag ikay nagsalita ang talata, tama yung pagkagamit ng talata. Pag ikay nangaral, tama ang mga talata. Yun ang sinasabi ni Pablo. As time goes by, naunawaan natin ang Biblia. Nasa ating pag-aaral, kailangan tayong mag-aaral. Kung tayo po yung mag-aaral, we need to study. Kailangan nating pag-aralan sa salita ng Diyos. We have to be excellent. Paano tayo respetuhin ng ating mga kaaway sa pananampalataya kung mas magaling pa sila sa atin? Hindi natin pinag-uusapan ito, nag-aaral ka o hindi. Kahit hindi ka pa nag-aaral, you can be excellent in your own way. Sa pamamagitan ng pagtsatsaga ng pag-aaral mo sa salita ng Diyos. Kailangan tayo maging excellent in doctrine. Kailangan nating ingatan yung aral. Pag sinabi nating ingatan yung aral, ibig sabihin, tinuturo mo yung tama. Iniingatan mo. Kasi po sa 1 Timothy 4:16, sabi ni Pablo kay Timothy na isang mangaral, take it to yourself, yung pamumuhay mo kanya. You live honorably. And to the doctrine, yung sa aral na tinuturo mo kanya. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Isang pagsasayang ng panahon. Pagtuturo na walang nakakaintindi sa iyo.
Hindi tayo nangangaral for the sake na nagsasalita ka. Tayo nangangaral to impart the truth, di ba? Salita ng Diyos. Nung ako po'y bagong mangaral, bago eh. You speak to impress. Kaya kalokohan yun. Habang ikay tumatanda, hindi naman ganon. Pero as you grow mature, habang ikay lumala ang kaalaman, you speak simply. You do not impress. Sinuturo mo ang isang bagay sa pinakasimpleng paraan na maunawaan ng iyong nakikinig. Yun ang ibig sabihin, no? Pag naituro mo sa simpleng paraan ang salita ng Diyos, naintindihan mo siya. Minsan yung nakikita mo yung nagtuturo, umiikot din yung tinuturo niya. Dahil hindi niya naintindihan ang ginagawa niya. Hindi dapat na ganoon. Pag nakita ng mga kapatid at mga tagapakinig mo na hindi mo alam ang ginagawa mo, paano ka nila respetuhin? You cannot be honorable pag gano'n. Di ba? Hindi ka karangal, dapat sa karangal kung ganoon. Sa pagtatawa ng kanila. Kaya nga po makita na you have to be excellent. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15, kung alam mo ang salita ng Diyos and you can correctly handle the word of truth, you are ready to answer. Pwede mong pagtanggol ang iyong pananampalataya. So 1 Peter chapter 3 verse 15, that sanctify the Lord God in your hearts. And always, kanunay, sabi ng mga Bisaya, always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Hindi siya kayabangan eh. Meekness and fear. Pero tayo po yan handang sumagot at ipagtanggol ang pag-asa na nasa atin. Paano kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? How can you do that? Hindi mo magagawa yan. So magsumikap tayo. Hindi po sapat yung 75%. Kailangan tayong umangat. Sa abot ng ating kakayahan. Eh, alam naman po niyo, kung binigyan ka ng 5, ng Diyos, sulitin mo ng 5. Kung dalawa, o isa. Pero at least ikaw ay umaangat sa mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. We have to have excellence. Sa Jude verse 3, bago tayo pumunta doon. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to us. Ipaglaban ng masikap ang pananampalatayang mission at magpakain na binigay sa atin. That requires excellence, di ba? Alam mo ang iyong pananampalataya. Paano ipagtatagulan sa bagay hindi mo alam? That's impossible, mga kapatid. Excellence in our service to God. Sa ating paglilingkod sa Diyos. At minsan, nakakalungkot pero parang gusto nating maligtas in the most minimal way. Sabi, yung pinakakunting magagawa mo sa Diyos. At inaasahan natin tayo maliligtas. Hindi. Tignan niyo yung sinabi ni Panginoon mismo. This is Matthew 22 verse 37. Nung tinatanong nila kung anong pinaka-importanting utos sa kautusan. Excuse me. Matthew 22 verse 37. Jesus said to him, you shall love your Lord God with all your heart. Sabi nga ng brother, A-L-L. With all your soul, A-L-L. And with all your mind, A-L-L. This is the first and great commandment. Paano paglilingkod sa Diyos? With all your heart. Ibig sabihin, yung buong pagnanasa mo. With all your soul, yung buong buhay mo. And with all your mind, buong kaisipan mo ganyan. So, excellence in service to God. Di ba? Moral excellence. Maraming kapatid, unfortunately, they compromise.
iniiwasan nilang ang issue na umiiral sa mga kapatid. Hindi natin maiwasan yun. Kasi pag mayroon pong ganong klaseng usapin, lalong pinatitingkad ang pangangailangan na pag-aralan mo yung paniniwala. Kasi hindi natin pinapansin kung walang lumalabas na ganon. 2 Peter 1:5, sabi rito, "Now for this very reason, also, applying all diligence," kaibasa naman natin pagsisikap, "in your faith, supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge." Sa New King James at King James, ito'y virtue. Nang ibig sabihin ay moral courage. Kanya. Ang ibig sabihin niya ang pagkakaroon ng kalakasan ng loob na gawin mo tama kahit ano pa ang maging bunga nun. May sabi, kung apply natin yan sa pagtuturan totohan, you have to preach the truth regardless of consequence. Kahit mawawalan tayo ng support, huwag ka na makiram dyan. And that's not moral excellence. Kahit ano pa, kailangan tayo magkaroon ng lakas ng loob dyan na gawin natin ang tama. Kasi ang larawan sa mga Kristiyano, we are soldiers of Christ. Tayo sundalo ng ating Panginoon. Tayo nakikipaglaban para sa Panginoon. Siya nag-uutos sa atin. Paglaban natin ang ating pananampalataya. Dito po sa Ephesians 6:10, nilalarawan tayo bilang sundalo. At siyempre, ang paglalarawan niya, yung sundalo ng mga Romano noong panahon dahil doon nabuhay si Pablo. "Finally, my brethren, be strong in the Lord." Be strong in the Lord, hindi sa ating sarili. In the power of His might, hindi sa ating sariling lakas. "Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil," yung mga ginagawa ng diablo. "For we do not wrestle against flesh and blood." Hindi po labanan to ng pisikal na labanan, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in heavenly place. Ito yung pag-spiritual na laban. In other words, "Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand." Meron tayong kalaban, di ba? "And therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God." Ito yung larawan ng laban. Pero, paano lalaban ng sundalo kung hindi niya alam gamitin ang baril niya? Ganon din ito. Paano natin lalabanan ang kaaway kung hindi natin alam ang salita ng Diyos? Kaya nangangailangan mo excellence. Alam mo ang iyong pinaniniwalaan. And lastly, service. Ito ang ating motivation bilang mga Kristiyano. Kaya tayo, Kristiyano, para tayo makapaglingkod sa Diyos at makapaglingkod sa ating kapwa. Yun ang motivation natin. Yun po sa Efeso chapter 4, verse 11, ang gagamitin natin, New American Standard Bible, "He gave some apostles." Ano lang po yan? Original 12, tapos nagkasalang isa, pinalitan isa, to 13 na yan. Tapos later on, si Pablo, dinagdag, so 14 na yan. "And he himself gave some to be apostles," 14 lang yon, "some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ." Yun ang New King James. Tignan niyo yung American Standard Bible. "And he gave some as apostles, and some prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of" what? Service to the building up of the body of Christ. Ito yung paglilingkod. Ito yung gawain ng paglilingkod. Paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa mga kapatid, paglilingkod sa kapwa. Ito yung gawain ng paglilingkod.
Pagkat ang ating Panginoon, nung siya pumunta sa lupa, hindi upang siya paglingkuran, kundi upang siya maglingkod. Kanya. Christ did not come to be served, but to serve. Dun sa Matthew chapter 20, verse 27, and whoever desires to be first among you, let him be your slave. Kasi kung tayo pa gusto maging dakila sa karir, tayo kailangan maglingkod. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Hindi dumating ang para paglingkuran, hindi nga siya dumating bilang isang makapangyarihang hari. Siya dumating bilang isang dukhang anak ng isang alwali o isang karpintero. So, buhay ng Kristiyano ay isang buhay ng paglilingkod sa Diyos at buhay ng paglilingkod sa iba. Hindi para sa personal na kapakinabangan. Not for personal gain. May mga preacher, nabasa ko po sa internet, sa isang website ng isang kapatid, na naniniwala ang isang kapatid that when he gains financial favors, ito'y kalooban ng Diyos. Not necessarily. God did not promise an abundant material life. Wala tayong ganung mababasang pangakong ganun ng Diyos sa mga Kristiyano. Meron ba kayong mababasa? He promised an abundant spiritual life in heaven. Eh, kung nagsusumikap po tayo, siyempre, magkakaroon ka ng material benefit. Pero, yung sinasabi pa rin ng Biblia, gamitin mo yun sa paglilingkod sa Diyos. Dito po sa John chapter 10, verse 10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ang sabi ng mga ibang mananampalataya, tignan nyo, bibigyan tayo ng masaganang pamumuhay ng Kristo, hindi sa lupa. E di, paano si Pablo? Bakit di siya binigyan ng abundant life, material life ng Panginoon? Paano yung mga apostol? Hindi rin. Hindi to abundant material life. It's abundant spiritual life. Yan ang binigay sa atin ng Panginoon. False doctrine yun. Kung kayo maging Kristiyan, bibigyan tayo ng abundant material life. Eh para kung naalala yung nag-away na parang born again. Sabi ng isa, buhat akong nung tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas, biniyaan kami ng maraming material na bagay ng Diyos. Praise the Lord. Eh yung isa nakikinig, naggalit. Ibig mo sabihin, sinumpa kami ng Diyos. Nung tinanggap namin ng Panginoon, na kami nagkaroon ng kapigatian at hirap kanya. Alam po niyo, makikita niyo, malimit na nakikita natin sa mga Kristiyano sa Bagong Tipan. Instead, na sila po ay biniyaan ng masaganang material na buhay, sila ay napipigati at sila ay pinag-uusig. Nagdurusa. Dito sa 1 Peter chapter 4, anong sabi rito? Kung isa ay nagdurusa bilang isang Kristiyano nga, huwag niya ito ikahiya. Kundi lalatin ng Diyos, pahalang ito kanya. Iba-iba po ang antas ng ating pamumuhay. Depende sa ating pinanggalingan. May mga pinanganak na masaganang pamumuhay. May pinanganak na nasa gitna. May pinanganak na dukha. Ganun talaga. Hindi naman patay-patay talaga ang buhay sa mundo. Pero kung naman tating kinagisnan, meron tayong kakayahan na di ba? Na gawin natin sa pinakamandang paraan, lalo sa paglilingkod sa Diyos. Dito po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 9. For you know the grace of our God, Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. Hindi po material niyon, spiritual po yun. Katulad ng sinabi sa John chapter 6 verse 28, huwag kayong kanyang
magpagod sa pagkain na sisira, kundi sa pagkain na tumatagal lang sa buhay na walang hanggan. Yun espiritu ng buhay. Di ba? Kung gano'n ang paniniwala na tayo po'y maging Kristiyan, magkaroon tayo masaganang material na pamumuhay, ang Panginoon yung nagsabi sa Matthew 6 verse 24, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Yun ang sabi ng Panginoon. Paano siya mangangako na isang masagalang materially wealthy na mga Kristiyano, baka sila matukso, hindi na maging Panginoon nila. Sa Hebrews 13 verse 5, let your conduct be without covetousness, but be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So you may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Pero bakit yung mga kapatid mayaman? Okay lang yun. Nagsumikap yung mga kapatid na yun without forsaking their service to the Lord. That's okay. Kung ikaw ay matinong nakikipagtrabaho sa kung saan kami nagtatrabaho, logically, ikaw ay magiging mabuti at ikaw ay maaaring umunlad sa trabaho mo. That's not sinful. Pero kung iisip mo, kailangan akong yumaman, yan ang kasalanan. Meron tayong mababasa gano'n. Huwag natin tayo maging gano'n. Dahil pag tayo naging gano'n, ay lumalabag tayo sa kalooban ng Diyos. Sa 1 Timothy chapter 6, hindi po nagkakamali. Basahin po natin ito. Yun po sinasabi sa atin. Sa unang Timoteo, kanya, 6, verse 10 po yata yan. Sa verse 10 niya, sabi ito. Verse 9. Ngunit ang mga nagnanais yumaman, Kristiyano pinag-uusapan dito, ay nauhulog sa tukso. Kasi kung gusto mong yumaman, gagawa ka ng mga bagay di nararapat para yumaman ka. Ngunit sa mga nagnanais yumaman ay nauhulog sa tukso. Pero kung nagsumikap ka naman, katulad ng kapatid na kilala ko, hindi naman siya nag-aral, pero masaya siya sa buhay na nagsumikap. So, hindi na sinasabi rito. Dito yung tao talaga, sabi niya, kung ako yung 30 years old, binunala dapat ako. Yun ang mga sinasabi ni Pablo. Sapagkat ang mga nagnanais yumaman ay nauhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Totoo yun. So, paano tayo maglilingkod effectively sa Diyos, sa Panginoon, sa ating kapwa, without being honorable and excellent? Magkakasama yung tatlo. Kahit po sa ating pagiging estudyante, kayo marangal, dahil ka naman nangungopya. Ginagawa mo yung trabaho mo bilang estudyante. Nag-aaral kang mabuti. At pagka kayo nagtapos sa iyong pag-aaral, ikaw ay makapaglilingkod, di ba? So itong tatlong ito, kailangan sa atin yan bilang mga Kristiyano. Pagkat ito pinag-uutos ng banal na salita. We have to be honorable, excellent, and service. Yung sinasabi sa atin. Yung pong paglilingkod ay niyahanda yan sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. So that's being excellent. At ito ay sa pamamagitan din ng pagiging marangal. Ikaw ay maging effective na lingkod ng Diyos. May-inspire lang po ako dun sa speech na yun. Totoo din pala sa atin yan. As you reflect, ano nang nangyari sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Nagsimula tayong mabuti, tapos along the way, naligaw ka, nawala yung focus mo. O ikay isang mangaral, ang focus mo noon ay ligtas ng kaluluwa. Tapos biglang ang focus mo sa pera. Kawawa ka naman. O kayo focus mo biglang, para sumikat ako, para ako magkaroon ng papangaral sa mga kapatid. Nawala ka, kapatid. Nawala sa focus. Ang ating buhay ay paglilingkod sa Diyos. Yun ang ating motivation.
sa ating buhay na mga Kristiyano. So bilang panghuli, if we strive to be a good disciple of Christ, we need to have honor, excellence, and service. All or none. Hindi pwedeng ako'y magiging marangal na hindi ko alam ang Biblia. Hindi pwede yan. Paano mo gagawin ng kalooban ng Diyos kung hindi mo alam ang Biblia? Paano mo alam ang batayan ng pagiging marangal kung hindi mo alam salita ng Diyos? At paano ka maglilingkod kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Nagkakabit lahat yung tatlo. Honor, excellence, and service. All or none. Ako nagpapasalamat doon sa taong nag-speech nito. Hindi ako nagpa-plagiarize. Ano po? Maganda po yung speech niya. In a political setup, tayo po in a spiritual setup. Hindi ko magayang kagalingan ng sasalitang yun. Habang ako'y nahihiling, ay nilabot nga ako nung nakikinig ako sa YouTube Dahil totoong sinasabi niya. Paano natin may tuturo ang isang bagay kung hindi natin naman kahulugan? Hindi ba? Sama-sama yun Makakapangaral ka ng salita ng Diyos kung alam mo yung kahulugan. Paano kung hindi mo alam? Paano mo alam yung tuturo mo? At hindi, pag ganon, hindi ka marangal. So ito po ang ating, hindi po ako nagyayabang o nagtataas, hindi. Pare-pare lang po tayo mga tao, di ba? Pare-pare lang tayo nagkakamali, etc. Pero we can still be honorable, have excellence, and good service sa Diyos at sa ating kapwa, di ba? Yun ang ating dapat sa ating araw-araw buhay. Naging one-sided lang tayo minsan Pero hindi, it should be a two-sided life. Pag namatay tayo, at mamatay tayo, masasabi ba natin yung sinabi ni Apostle Paul? Sa 2 Timothy chapter 4, sabi ni Pablo, at ulitin natin, walang kamatayang valedictory ni Apostle Paul, yung kanyang pamamaalam. Yung naging misyon ng valedictory address, ito yun ay farewell speech. Yun na po sa 2 Timothy 4, verse 6, 7, 8. Tungkol sa akin, ako'y ibinuos na tulad sa inuming handog. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Paano siya magkakaroon ng mabuting pakikipaglaban kung hindi niya alam ang kanyang pananampalataya? Natapos ko na aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Makikita mo doon sa talatang yun, honor, excellence, and service. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Di ba? When masasabi natin yan bago tayo mamatay, well and good. Sabi ni Pablo, ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Di ba? So yun ang walang kamatayang pagbigkas, pagsusulat ni Apostle Paul. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Babalik po tayo sa Calvinism, kung di bukas sa Sabado na po. Tingnan po natin na magbumati. Ibanez Senior Sane. A blessed evening to us, dear brethren in Christ, watching from Kamiling, Tarlac, may pabing kapatid, Lord sa Lua. Bumabati po siya. Oljan Ocampo, ito'y taga Dubai, UAE. Good evening po. Nito M. Lacanlale, ito po'y converted na Bisaya. Maayong gabi, Brad. Makamauna ka sa Bisaya, Brad. Daniel Christian Cohen, Shalom po, Brad, Lord. Yung ibig yung Shalom, peace. Alam po niyo yung salitang Hebreo at salitang Arabo, magkahamig sila Dahil sa totohanan, magkamag-anak yung mga salita nila Joel Hilario,
Naibag nga rabi, kada kayo amin kakabsat, ito po yung Ilocano, sinasabi, magandang gabi sa lahat mga kapatid. Jeremy B. Joji, maayong gabi sa tanan, igsuon, diha sa Ginoo. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatid na nakay Kristo kayo. Dita Villamin, maayong gabi, Brother Lordy, ug sa tanan namin naminaw. Sinasabi ng kapatid, magandang gabi, Brother Lordy, at sa lahat ng nakikinig o nanonood. Nakikinig, naminaw. John Bautista, good evening. Ito po ang ating kaibigan at kamanggagawa at taga Briones Village, Cabanatuan, Armando Lino. Ito po ang ating maghiting na mga ngaral dyan sa Mebilla, Sis, Pangasinan. Good evening, brother, at sa mga kapatid. Liaka College, kasama ko kanina po sa aming pangal sa isang kapatid at sa isang prospect. Ano po? Kapagpalang gabi, Brother Lordy, sa lahat ng mga kapatid na nakasubaybay ngayon, watching from Telabastagan, Pampanga, may God bless us all. Amen. Ronald Molina, mapayapang gabi po mga kapatid. Medi Canono, Maya Pagbegi, kaya katama ka, Pampanga, Bisaya, magandang gabi sa ating lahat. Sabi ni Brother Liaka College, Maya Pagbegi, kaya katama, sumasagot siya kay Brother Medic. Kaya ka muna man, Brad, sa Irene, kanya. Randalyn Santos, ito po yung anak ni Opel na kausap po namin kanina. Amen po, kanya. Thank you. Liaka College. Ito pong Liaka College, Sakto Dalia at saka Calvin po yan. See you on Sunday, Sister Renalyn, Sister Lapelia, sa napakagandang event. God willing, glory to God. Sila po ay nagdesisyon na sumunod na po sa Ebanghelyo. Yun po nga po talagang mahalagang desisyon na gagawin ng isang tao sa kanyang buhay. Padalayan po natin na sana po ay magandang po yan sa araw po ng linggo. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsunod at sa inyong pakikinig. Parang nagiging kasama na sa balat po itong Facebook po mga kapatid. Talagang tayo po ay nagsimula nung pandemic. Hanggang ngayon, ito po yung nauuso na eh. Mga kapatid sa US, mapapanood mo yung kailang pagsamba sa YouTube, etc. Pero hindi ako naniniwala sa virtual worship. Hindi, kailangan pagsamba, kasama mo yung mga kapatid sa isang konteksto ng isang local church. O heart bowed down with sorrow, O eyes that long for sight, there's gladness in believing in Jesus, there is life. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon, take my yoke and learn of me, for I am lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Divine is consolation, doth Christ the healer give. Art thou in condemnation? Believe, repent, and live. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon, take my
like a river, His love is like a song. His yoke's a burden never, 'tis easy all day long. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon, take my yoke and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. My Jesus, I love thee, I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus is now. I love thee because thou hast first loved me, and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with a glittering crown on my brow. If ever I love thee, my Jesus is now. It pays to serve Jesus, I speak from the heart. He'll always be with us if we do our part. There's none in the wide world can pleasure afford. There's peace and contentment in serving the Lord. I love him far better than in days of yore. I'll serve him more truly than ever before. I'll do as he bids me, whatever the cost. I'll be a true soldier, I'll die at my post. And oft when I'm tempted to turn from the track, I think of my Savior, my mind wanders back to the place where they nailed him on Calvary's tree. I hear a voice saying, I suffered for thee. I love him far better than in days of yore. I'll serve him more truly than ever before. I'll
whatever the cost. I'll be a true soldier, I'll die at my post. There's a place that remembrance still brings back to me. 'Twas there I found pardon, 'twas heaven to me. There Jesus spoke sweetly to my weary soul. My sins were forgiven, he made my heart whole. I love him far better than in days of yore. I'll serve him more truly than ever before. I'll do as he bids me, whatever the cost. I'll be a true soldier, I'll die at my post. How rich is the blessing the world cannot give. I'm satisfied fully for Jesus to live. Though friends may forsake me and trials arise, I'm trusting in Jesus, his love never dies. I love him far better than in days of yore. I'll serve him more truly than ever before. I'll do as he bids me, whatever the cost. I'll be a true soldier, I'll die at my post. Maraming salamat po mga kapatid. Tapos na po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. At naway natulungan tayo lahat. Nanggaling po sa salita po ng Diyos. At maigawa po natin sa ating araw-araw pamumuhay bilang mga Kristiyano. Tayo po ay pasamantalang maghihiwalay sa pamagitan po ng maikling panalangin. Banal, salamat po sa ibinigay mong pagkakataon sa amin na magsama-sama at sabay-sabay na magkaroon po sa inyong mga salita. Naway mga salitang aming natunghayan at pinag-aralan ay maging ilaw sa iyong mga paa at ilawan sa iyong mga landas upang kami makaabot sa aming tunay na tahanan sa langit na ipinangako sa amin, O Diyos. Alisin po niyo ang mga adlang upang kami wag magpatuloy sa aming paglilingkod sa inyo. Kundi sa bawat sa amin, bigyan niyo kami ng bukas na kaisipan at masidhing pagnanasa at pagsusumikap na malaman po namin ang iyong kalooban at bigyan niyo kami ng lakas ng loob na ito'y aming gawin at aming ituro sa iba upang karin sila din naman ay makamtan nila ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Naasahan po namin, naasam namin ang muling pagdating ng aming Panginoon upang makamtan na po namin ang tunay na kaligtasan, ang buhay na walang hanggan sa langit, sa isang tunay na tahanan na hinihanda para tiran po namin magpakailanman at maksama po kayo, Diyos. Dinadalain po namin ng Diyos, patawaran niyo kami sa mga pagkukulang at pagkakasala. At dinadalain din po namin ang mga tao na gustong at sumunod sa inyong kalooban. Sana po ingatan niyo sila upang kanilang magampanan ng pagsunod sa inyong kalooban. At bilang panghuli, kami po ay nanikluhod at tumingi sa inyong tulong. Sana mga namumuno sa inyong mga pamahalahan ay magkaroon ng karunungan upang sila magpamahala ng maayos para sa kapakinabangan po namin na inyong mga anak na mamuhay sa katahimikan at katiwasayan at magpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo. Naway bigyan niyo pa rin kami ng karagdagan ng buhay sa araw ng bukas at ang mga tiyaming iningi sa dakilang pangalan ng Panginoon Tagod kapagalitan sa Kristo. Amen. Kung gusto po niyong, di po niyo natunghayan ito sa live, pwede kayo pumunta sa YouTube, sa Angeles City South Side Church of Christ. Meron din po kami Facebook group
na ganun din ang pangalan, Angeles City Southside Church of Christ. Dina-download po ni Brother Richard Dionisio ang mga Facebook Live po natin doon sa dalawang yun. Sa YouTube, Angeles City Southside Church of Christ. Sa Facebook group namin, Angeles City Southside Church of Christ. Gusto po niyang makasama sa aming pagsamba sa araw po ng Sunday. Magsimula po kami 9 o'clock hanggang 11. Yung unang oras, Bible study. Pangalawa, worship service. At sa hapon, alas 5 ng hapon. So sana po tayo ay patawayan ng Diyos. Ingat po tayo. At God bless.